Magandang araw po. At dahil day off na naman po natin sa trabaho, ay diretso po tayo ng ating backyard farm dahil meron po tayong buyer ng ating mga kambing. Let's go! Pagkatapos nga po pala naming magkita ng ating potential buyer, ay diretso na kami dito sa kulungan ng mga kambing para makita nila yung aking mga alaga. 5 kambing nga po pala yung binibenta ko. At sakto naman po na yung ating buyer ay naghahanap po ng panimulang mga alagaan sa kanilang kambingan. Mabilis naman po yung naging usapan namin about sa presyo kaya kinuha na po agad nila yung aking mga alaga. 5 piraso po iyon na mga upgraded bower na po at nagkasundo po kami sa halagang 17,000 pesos. Bale isang pares po yun at saka po isang inahin na meron 2 anak na 3 months old. Ayan po yung anak ko, napakaganda. Bye bye! Bye-bye mga kambing. Pakabait kayo ha. At pagkatapos nga po na maisakay yung mga kambing sa service ng ating buyer, ay balik po tayo dito sa backyard farm. At tumahimik na po dito at wala na po yung mga maiingay na batang kambing. Ayan po. Bakit ko nga po pala binenta yung mga kambing? Unang-una po ang dahilan ko po ay ito po kasing kulungan nila ay nakadugtong po dito sa ginawa naming bahay na gawa sa hollow blocks. Kaya naisipan ko po gagawin ko na po itong karugtong at gagawin po itong kusina kasi nga po ay wala pong kusina itong bahay na nagawa namin. Isang kwarto lang po yan tsaka CR. Kaya naisip ko po na itong dating kulungan ng kambing ay gagawin ko na lang kusina para makapagluto-luto rin kami dito. Kasi po kadalasan po ay nagbabaon lang po sila mama at papa ng kanilang mga pagkain. Pangalawang dahilan naman po ay tag-ulan po ngayon. Basa po ang mga damo. Kaya madalas po magtatae mga kambing. Ayan po, kita nyo po yung mga damo. Laging basa, tsaka po maputik dito. Ayan mga tubig. Hindi naman po maganda sa kambing na laging basa yung kinakain nila. Kaya ayan po. Hindi naman po ibig sabihin na binenta ko lahat ng kambing ay di na ako mag-aalaga. Mag-aalaga pa rin po ako ng mga kambing dahil unang-una po napakarami pong damo dito sa bukid. Sayang naman po kung di ko magagamit yan sa mga alaga. Pangatlong dahilan nga po pala kung bakit binenta ko na lahat ng aking mga alagang kambing ay dahil bala ko po na gumawa po ng mas malaking goat house. Dahil po yung dating goat house po nila na yon, ayan po, ang kasya lang po dyan ay 10 piraso. Kaya ang ginagawa ko po nung kapag lumalampas na po sa 10 ay binibenta ko na po agad yung mga iba. Binabala ko po ngayon ay magtayo po ng goat house na kakasya po yung hanggang 30 pieces po or hanggang 50 pieces pa nga po kung kakayanin po ng budget. Tatapusin ko lang po itong tag-ulan at gagawa po uli ako ng panibago nilang goat house para magparami po ulit tayo ng kambing para kumita po tayo sa goat farming business. Bali ang natira na lang po ng mga alaga ko dito sa bukid ay yung mga bibe at saka native na manok. Ito po yung aking mga alagang bibe. Ito pong mga to ay 2 months old po yung mga yan. Kasama po niyan yung ito. Ayan, mga 2 months old din po yung mga yan. Meron din pong gansa dyan na nag-iisa. Babae po yan pero hahanapan ko pa ng kapares. Tapos ito po yung iba. Ito mga kulay puti na yan ay mga pangkatay. Tapos yung sa dulo ay yung mga breeders po. Mga nakahiwalay po yung mga breeders para madali natin ma-monitor yung mga itlog. Meron din po mga sisiw. Meron pong halos 50 pirasong sisiw doon. At puntahan po natin. Yung mga native na manok nga po pala ay pag-alagala lang po dito sa backyard farm namin. Ayan po sila. Ayan po yung ibang babae. Healthy po yung mga yan kasi nga po ay puro damo at dahon lang po ang kinakain ng mga yan. Tapos ito po yung mga sisiw ng mga bibe. Ayan po, napakarami. Ayan po.
Saka po yun, no? Kulang-kulang ano po yan. Kulang-kulang 50 pieces. Naka for sale din po yan. Lahat po ng bibili dito ay for sale. Pero lang po yung mga breeders. Okay, yun lamang po at maraming salamat po sa panonood. Happy farming!